Good day sa ating lahat guys. Kumusta kayong lahat? God is good. Guys, meron lang akong share dahil merong isang followers na nag-comment at tinanong niya kung ano ba ang aking CBT o aking panggilid. Yan, tama-tama naman at talagang may time ako ngayon para bukas ng aking CBT, maglinis at kailangan ko na rin magpalit talaga ng fan belt dahil last hindi ko masyadong tanda pero siguro 2 months nang nakaraan nung siya ay buksan ko at napansin ko nga na may mga crack na ang fan belt niya, mga gilid may crack na siya at medyo nag-aalala na rin ako baka maputulan ako ng fan belt dahil medyo malayo rin ang binibiyahe ko, Pampanga to Nueva Ecija. Ayan guys, yan at dyan lang kayo at i-reveal ko sa inyo kung ano yung aking panggilid. Yan, medyo hapon na to guys, hapon na ito guys, kaya medyo makulimlim. Tignan natin kung sana matapos natin agad to guys. Yan, dyan lang guys at umpisahan ko na ang pagbabaklas. Yan guys, natanggal ko na ang cover at yung drive base fan belt. Eto guys, tingnan nyo, napakarami ng crack. Kaya pag ganyan guys ang inyong fan belt, dapat palitan nyo na rin. Mahirap masiraan sa daan, lalo na kung wala kang dalang reserba at tools. Pero solid na rin to guys dahil nagamit ko pa ito, nagbiyahe ko sa Bicol. Tapos ano yun buwan ng Mayo nagbiyahe ko ng Bicol tapos ngayon lang siya, ayan, ngayon lang ako magpapalit. Medyo solid na rin to guys. Ayan mga crack. Ayaw ma-focus. Ayan, madami na yung crack na yan guys. Kaya pag ganyan guys, palit na kayo. Mahirap masiraan kayo, lalo sa liblib na lugar. Kahit na nga ba city driving lang, kung ganyan naman ang fan belt nyo, mahirap. Malaking abala yan guys pag nasiraan kayo, naputulan kayo ng fan belt. Kaya ako guys, lagi ako may baon talaga, may reserva ako. Yan, sabi buti nga hindi bumigay dahil nung isang araw galing ako ng Nueva Ecija. Ito yung bago guys. Ayan, matagal na to guys sa akin. Talagang baon-baon ko yan pagka may biyahe ako na malayo. Bukod pa yung meron ako sa kanyang compartment sa motor, meron pa akong isa doon. Yan.
Ito nga pala guys yung isa, yung 842. Mas mahaba ito guys. Dati tinesting ko siyang ilagay dyan sa Easy Ride pero mapagpag siya, kaya tinanggal ko na uli siya. Pang reserva ko na lang yan guys. Pero dati sa Rosigala ko guys, yan ang gamit ko. Okay naman siya. Yan, ito yung bago guys. Kaya lang di kaya parang nabudol ni seller. Di ko sure kung original tong binigay niya sa akin kasi iba yung pagka-imprint tulad niya made in Japan. Itong isa yung 842 ito tagal na yan sa akin 842 iba yung pagka-imprinta niya, maliliit yung made in Japan, tapos sa bago Japan lang, ang laki pa ng mga letra. Pero sana tumagal to. Hanap na ako na ibang seller. Pero kung tatagal to, doon pa rin ako sa dating seller. Ano to guys, impact wrench. Mag-invest kayo ng tools. Ayan tanggalin na natin yung pulley. Ayan guys yung aking bola, 14 yan, 14 grams. Dumi na Yan guys, may rampa yan. Bali DIY ko lang yan, kaya medyo hindi maganda. Pero pwede na rin. Budget meal lang tayo guys. Yan guys, maganda yung may rampa kasi tingnan nyo, halos dumulo na siya, umangat na siya. Kung walang rampa yan, hindi mapaangat ng ganun yan guys. Yan. Saka maganda yung may rampa guys, dahil yung bola hindi siya masyadong nagkakaroon ng kanto. Pag stuck kasi guys, ayan, may kanto ron yan. Ayan. Pag na DIY mo na yan, matatanggal na yung kanto na yun. Maganda na yung pag-slide pag-angat ng bola. Ayan guys. Magastos talaga guys pagka gusto mo talagang magkaroon ng performance yung motor mo. Medyo magasto. Ayan yung aking may groove na siya, yung bell. Yan guys yung aking clutch lining, pang NMAX yan, JBT. Yan, may nakasulat na 2DP. Yung aking torque drive stock pa rin yan guys, pero plano ko pa kalkal, machine shop para umangat talaga. Yan, invest kayo ng ganyan tools guys, impact drive. Yan, nalinis ko na. Yan, kabit ko na yung clutch lining. Yan pala ng aking clutch spring, 1K. Yan, turo ko sa inyo ang technique guys kung paano pagtanggal at pagkabit ng spring.
Dapat meron kayong Phillips screw na maliit. Mura lang yan, bibili sa ano. Ayan, napakaliit lang yan. Sa flat screw na maliit din. Ayan. Kailangan nyo yan kung wala kayong pangtanggal talaga ng clutch spring. Ayan, ganito. Ayan, ganyan lang guys. Ayan, ganyan lang. Madali lang yan guys. Ayan, kabit na natin plate. Nalinis na yan guys, hindi ko na lang na videoan kasi. Kabit natin yung lock. Yan guys, kailangan sureable ang pagkabit nyo ng lock. Kailangan yan guys, hindi maluwag para hindi matanggal. Kaka problema yan guys pag natanggal yung lock na yan. Iingay at saka masisira yung ano nyo, torque drive. Saka yung lining na yan masisira. Yan. Okay, wala na mauga. Kabit na natin guys. Ingat lang din kayo sa paglalagay ng lock guys. Kailangan siguraduhin yung ano, pantay ang pagkalagay ng lock, yung nut. Kasi nakikita ko sa iba niya nagdi-DIY na lolos thread na ilalagay nila ng tagilid. Pagka ganun guys, nakatagilid, papasok nga siya pero mahigpit. Kaya dapat wag nyo itutuloy guys. Yan. Yan, kamayin nyo lang muna guys. Yan, ganyan. Isagad nyo, okay na yan. Basta kailangan nakakamay lang guys para hindi malustred. Huwag nyo itutuloy pagka mahigpit, sigurado masisira ang thread nyan. Yan ang nakikita ko sa iba nagdi-DIY o yung hindi pa masyadong sanay, malustred. So, huwag niyong kalimutan guys tong ano, yan sa ibabaw, may spring. Yan, kabit na natin. Ayan, ganyan lang guys, dapat nakakamay lang, maluwag.
Okay na guys, pwede na natin ikabit. Kabit natin yung bagong fan belt. Ito nga pala guys, may tip ako sa inyo. Ang fan belt guys, tulad yan, yung dati luma na yan, compare mo rito sa bago. Sukatan natin guys, napakalaki ng kanilang gap o pagkakaiba ng sukat. Yung luma guys, medyo ano na yan, manipis, makitid na yan, gasgas na yan. Itong bago, malapad pa siya guys, malaki yung sukat niya. Sukatan natin guys ng caliper para makita nyo ang epekto niyan guys sa motor natin guys. Ay ano, yung bago talagang maganda ang ano niyan, maganda ang takbo niyan. Pag na luma na siya, committed na ganyan, dumit na, hindi na halos makadulo yan o makaangat kasi manipis na, at saka medyo hindi na rin maganda kapit niyan. Pero yung bago guys, talagang maganda performance. Kaya isang dahilan din yan guys kung bakit tataka kayo bakit bumagal, nabawasan yung top speed niya, tapos lumakas sa gasolina. Isang dahilan din yan, hindi lang doon sa ibang dahilan kasi pag wala sa tono ang carb, luma na spark plug, marumi air cleaner, fuel filter, yan. Isa rin yung dahilan kung bakit hindi maganda takbo. At kasama rin itong fan belt o panggilid natin. Pag wala yan sa tono, talagang wala rin magandang performance yan o magandang takbo, walang magandang takbo yan. Kaya kasama yan talaga sa PMS guys. Medyo magastos talaga. Sukatin natin. Yan, sukat nitong bago ay 17.43, tama ba? Ang luma 17.14. Ang laki ng gap, pakalaki. Kaya huwag niyong kakalimutan guys sa pag-maintain, isasama niyo yan, panggilid nyo, para maganda takbo, matipid sa gasolina. Yan lang guys ang tip ko. Yan, na-reveal ko na. Shout out kay sir na taga Ordoneta City, yung nag-comment sa akin. Sana maayos na rin yung motor mo. Layo mo kasi Ordoneta. Kala ko malapit ka lang. Salamat sa inyo guys sa panonood hanggang dito sa dulo ng aking video. At hanggang sa muli, huwag niyo kalimutan guys mag like, share, follow, and subscribe na rin kayo sa aking YouTube channel.